Ah, makakapanayan po natin ang presidente ng Automobile Association of the Philippines or AAP tungkol sa issue ng 5-year registration for new cars. Via Zoom, makakasama po natin si Sir Joe Ferreira. Sir Joe, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa iyo, Idol. Ako, ikaw pala yung host. Kung sinabi lang, kung mamadali pa ako kanina. Well, Sir Joe, 5-year registration for new Mm. cars. What can you say about this? Kagabi nga, tumawag sa akin si Sec Banoy Lopez ng DOTR. In-explain niya kung ano yung dahilan. Ang mungkahi ko lang sa kanya, sabi ko, Sec, ang talagang dapat natin pagtuunan, sinabi ko na nga na balita, dapat natin pagtuunan ng pansin yung tagal ng pagre-rehistro. Hindi naman kaila sa atin na ang daming pila sa loob ng LTO. No? LTO. Pila ka sa yung stencil, pila ka dun sa emission testing, pila ka sa bayad. Kalahating araw eh. Yes. Yun ang talagang issue. Ngayon, pag sinabi mong 5 taon, titignan mo, parang may relief dun sa may-ari ng sasakyan na bago, hindi siya pupunta ron, hindi siya pipila ng 5 taon. Mm. Pero kung titingnan mo, hindi naman talaga yun ang issue. Dapat tinitingnan natin yung pagpila. Pangalawa, akala nung iba, pag nagbayad ka ng 1 taon, equal to 5 years yun. Hindi po, 5 taon pong rehistro yung babayaran ninyo. Wala tayong nalilibre dahil ginawang 5 taon yan. So, ang practice talaga ng mga dealer ng bagong sasakyan, binibigay na promo yung 3 taon na rehistro. Oo. Ang tanong dyan, pagka dinagdagan natin ng 2 pang taon, papayag pa ba yung dealer na i-promo yan? Hindi ko alam kung pinag-usapan ng DOT at saka mga car dealers yan. Yes. Dagdag gastos yun, ha? At saka Saka it's sinabi another ko nga, come on for the dealers, Sir Joe, na 5-year Oo. registration, libre. Baka lalo mas maraming bumili ng sasakyan, hindi kaya? Tapos, meron pa isa, sabi ko nahuli ka ng NCAP, hindi mo alam, Hindi mo Yes. nabayaran sa unang taon. Ah, Di ba, pagka hindi ka nagbayad on time, may penalty. yes. Kasi nahuli ako ng Well, minsan sa yan amin, eh. Sir Tapos Joe, sa MMDA, walang penalty eh. However, Mm. kung na-NCAP ka, tama, yung rehistro maapektuhan, pero kung kanino nakapangalan yun, apektado rin yung lisensya nun eh. Kaya kung yearly siya magre-renew, mababayaran din, no? Kailangan niya rin so, mabayaran, no? And, Oo, yun mga pinag-uusapan natin dito. Nakakatuwa na magiging 5 taon bago ka pumila, pero sa totoo lang po yan, pipila ka rin. yes. So therefore, pag pumila ka, hinabaan lang natin yung bago ka magdusa. Aha. So, mga kaibigan ko naman sina Sec Banoy at si Asec Mark, hindi ko sila, sabi ko nga sa kanila, hindi ako nakikipag-away ho sa inyo, tumutulong lang ako para bigyan kayo ng pananaw, Well, so plus minus, kasi mahirap puro positive tinitingnan Yes, ng yes. gobyerno, dapat titingnan din yung mga consequence, para mas maganda ang governance. Tama yan, Sir Joe, kasi yun nga lagi yung sinasabi, maganda din sa Pilipinas, highly opinionated ang mga tao dito, and we need to really entertain these opinions, whether positive or not. Kasi baka makatulong they might be the game changer, so to speak. Oo, minsan alam mo yung mga salitang ganyan, pag pinakinggan mo, nagiging catalyst to an idea which will really help, not necessarily opinion eh. Kaya napipilitan ka mag-isip, Tama. ano ba yung magiging consequence yan? Ang tanong ko nga dyan di magkakaroon ng pera gobyerno kasi magkakaroon ng 2 taong additional rehistro. Nung kinumpute ko, medyo madali lang naman kasi arithmetic lang, ba mahigit 1 billion yung perang lalabas. Madadagdag sa bulsa ng gobyerno. Sana yung pera na yun ay gamitin nila para pabilisin yung pagre-rehistro. Alam mo bang kailangan nating i-embrace yung technology eh. Pagkatao-tao ang gumagawa ng rehistro, mahirap yan. We should turn towards technology to make things faster. Actually, Sir Joe, if you will come to think of it, talagang ang trust ng Pangulo is digitalization. From the very beginning of his presidency, digitalization talaga ang projection niya, And I think it's not bad kung maging ganun yung natin, yung rehistro natin. Kasi I remember in the US, ang rehistro pinapadala sa'yo by mail eh. It's time for you to renew. Tapos magbabayad ka lang online. Bakit di natin gawin ganon? Di Di ba? Oo. Kasi total, merong additional revenue dyan sa 2 taon additional na rehistro.
Yes. Gamitin natin yun para i-convert natin ang rehistro sa online, para bumilis at hindi mo na kailangan pumunta ron. Pati nga yung smoke emission doon, it is not a yearly thing eh. Parang there's parang every 2 years magpapa-emission ka. Pag bumagsak ka, meron ka pang incentive from the government. Paggawa mo ito agad para pumasa ka, ito yung part ng government, ito lang yung babayaran mo. So it's really an incentive to the car owners na ipagawa yung mga sasakyan nila to pass, no, and maging compliant sa Clean Air Act. O ang advantage lang kasi ng asosasyon namin, nakikita namin, kasi inimbita kami ng ibang bansa, Yes. nakikita namin yung enforcement at traffic management eh. Kanina nga pinag-uusapan, yung EDSA, 300,000 lang daw ang capacity, tapos 500,000 ang dumadaan. Yeah. Hindi tinan mo yun, parang ang hirap, kuya mo, anong tagal na natin pinag-uusapan, ano gagawin natin sa EDSA, no? Yeah. Nauubos na yung buhok ko, kaya iisip ano solution dyan. Totoo yun, Sergio. Pero kung titignan mo, very simple, a little bit of digression. Yung dami ng tao, dapat kinokontrol mo yung pumapasok ng EDSA. Kung talagang 300,000 lang ang kapasidad niyan, at any given point in time, dapat 300,000 lang. So lahat ng kalsadang nag-feed into EDSA, dapat yan may barrier. Tapos computerized system na binibilang ilan ang laman ng EDSA, saka lang bumubukas yung barrier pag may libre na. Parang gano'n yan eh. First in, first out lang. Para gumalaw. Kasi sinasabi ko lagi pag tinatanong ko sa traffic, kahit na sa rehistro, flow. Kailangan gumalaw yung traffic. Pagka hindi, nandyan na yung suntukan, Kuya Bong. Well, actually, Sergio, yan naman yung trust ng MMDA. To make it moving. Really, to make it moving. So, kahit may delay, basta't gumagalaw, gano'n na lang talaga. Kasi nowhere to expand. Nowhere to expand. That's why we were proposing yung mga alternate routes kung pwedeng gamitin. And, well, good news, Sergio. We are continuously progressing in as far as EDSA rehabilitation is concerned. Natuwa ako doon kasi na sabi rin, ko nga, almost 50%. Tsaka nakinig ang gobyerno doon. I appreciate what Secretary Banoy said. Kasi tumawag sa akin si Sec eh. So sabi ko, nakikinig ang gobyerno? This is the first time I had the call from a secretary of the Department of Transport, na nakipag-usap sa akin. Medyo matagal yung usapan namin. Ini-explain niya mga programa ng gobyerno. Sabi ko, I appreciate it. Sec ako, kasi collaborator kami, hindi kami fiscalizer eh. Naghahanap kami ng paraan para matulungan kayo, maintindihan ang problema at makita yung posibleng solusyon. And you have always been the partner of the government. Sa road safety na lang, Sergio, hindi matatawaran yung contribution niya in as far as partnering with the government in promoting road safety across the sectors, whether bata yan, matanda yan, public or public transport, nandiyan kayo. Tsaka yung driver education, Yes. Marami tayo, lalo na, hindi ko naman nilalahat, yung mga two-wheeler, medyo mga X-Men talaga, Pero ibig sabihin nun, ang puno nun, kulang sa pagtuturo ng tama, Yes. Kasi nasa kanan, biglang 3 linya, pupunta sa kaliwa. Pag nabundol mo, iyakan, hospital o sementeryo. Kasi kulang sa edukasyon na dapat dito ka lang sa linya na to, dapat ganito lang speed. So, yung driver education, kinausap namin si Sec Mark, na pwede bang tumulong kami dun sa content ng driver education. Baka masyado ng luma yung itinuturo natin. Totoo. Medyo may pagka-mahina tayo sa pagsunod sa regulasyon. Medyo mahina yung turo sa kanila. Baka tulong kami doon na i-upgrade. Hindi na responsive to the current times. Kasi even yung mga addendum natin sa 4136, yung mga additional road safety laws natin, baka hindi na rin ituturo yun, Sir Joe. That's a good initiative na you'll be partnering with the driver's education. Anyway, any last words, Sir Joe, in as far as, road safety na lang. Road safety. Road safety, Road safety. Sa larangan ng education, tatapusin ko lang doon, kapartner na po namin ng Department of Education, lalo na sa Quezon City, Kasama si Mayor Joy. Salamat po, Mayor Joy, Yes. Papasok na po namin sa curriculum ng high school at saka ng elementary yung paano magmaneho ng tama at saka how to become safe sa kalsada. So salamat po kahit paano nakikinig ang gobyerno, lalo ng Department of Education. Ilalagay na natin sa high school. Minsan surrender na ako sa mga may lisensya eh.
Doon na lang sa papasok. In 5 years, may mga bagong gagraduate. Sana maturuan natin paano magmaneho ng tama ito mga to. Nagsasawa na ho kami sa kamote. Nagtatain na kami sa kamote. Tama na ho yan. Well, that's good, Sir Joe. Thank you Sige. for accommodating this interview again. Maraming salamat sa AAP. Mabuhay po kayo. Salamat din, Bong. Mabuhay kayong lahat. Thank you. That's Sir Joe Ferreira, the President of the Automobile Association of the Philippines.